Tanong ko lang po kung kanino nang galing yung information, yung exact information na tatakbo sila o paano nyo exactly laman na tatakbo sila for certain posts, and kung pwede rin malaman ano na yung post nila. May mga interview kasi, lalo yung isang babae na tatakbo, na kung saan kinukonfirm mo maaaring tumakbo sa Pasig City. Because we will even go to the extent of disqualifying a candidate because of conflict of interest. Is it really St. Timothy or St. Gerard? Inaakusa kasi ay iisa lang may-ari. Kinumpirma ni COMELEC Chairman George Garcia na umatras na ang St. Timothy Construction Corporation mula sa joint venture na pinamumunuan ng Miro Systems, ang kumpanyang responsable sa pagbibigay ng teknolohiya para sa nalalapit na halalan sa 2025. Ang desisyon ng St. Timothy ay naganap matapos umano lumabas ang ulat na isa sa mga may-ari ng kumpanya ay tatakbo daw sa darating na eleksyon sa Pasig City. Ang pag-alis ng St. Timothy ay dahil umano sa posibleng conflict of interest na ipinunto rin sa press conference ng COMELEC. Lumutang ang mga paratang na ang St. Timothy ay may kaugnayan sa St. Gerard Construction na pagmamay-ari ng mag-asawang Curly at Sara Diskaya. Si Sara ay napapabalitang tatakbo bilang mayor ng Pasig sa darating na halalan. Ayon sa isang ulat, inihayag naman ni Pasig City Mayor Vico Soto na may koneksyon umano ang St. Timothy at St. Gerard Construction. Ayon kay Soto, parehong tao ang nasa likod ng dalawang kumpanya at magkatulad din umano ang address ng kanilang mga incorporators. Bukod dito, ibinunyag umano ni Soto na ang St. Timothy ay may masamang record bilang kontraktor, kabilang na ang pagkakasuspinde ng DPWH o Department of Public Works and Highways dahil sa pagsusumite ng peking BIR tax clearance. Isang kopya ng Articles of Incorporation na inihain noong 2014 ang lumabas kung saan tatlo sa mga incorporator ay may apelidong Diskaya. Mariing pinabulaanan ni Curly Diskaya ang mga aligasyon. Sinasabing walang katotohanan ang pagkakaugnay nila sa St. Timothy Construction. Ayon kay Curly, wala silang anumang kolaborasyon sa nasabing kumpanya at ang mga paratang ni Soto ay pawang walang basihan. Anya, wala silang planong pumasok sa politika, ngunit napilitan sila dahil sa patuloy na mga akusasyon ni Soto, partikular na ang pag-uugnay sa kanila bilang dummy ng mga Eusebio. Anya, simula pa noong 2019, sinisiraan na sila ng alkalde at idinagdag na kahit sinubukan nila makipagkaibigan dito ay hindi sila tinanggap nito. Kanina lamang, bago pumunta ang si Commissioner Bulay dito at mga kasamahan natin dito, ay nakatanggap kami ng liham mula sa joint venture ng Miro System, kung saan kami ay na-inform nila na yung tatlo kasi sila na mga partners sa joint venture na nanalo ng kontrata para sa pagsusupply ng software, ng hardware, meaning ng machines, kasama yung mga printing machines para na dinala sa National Printing Office and such other peripherals, ay nag-withdraw sa joint venture partners, sa partnership. So, ibig sabihin, yung St. Timothy ay official nang nag-withdraw sa mismong partnership, sa mismong joint venture. Ini-inform tayo na tinanggap na ito ng dalawang natitira pa na partners doon sa joint venture. Kung kaya naman, kaagad natin itong inaksyonan at nirefer natin sa Law Department upang ang Law Department ng COMELEC ay kaagad magkaroon ng pag-aaral kung ano ang dapat na aksyon ng Commission on Elections, and at the same time upang pag-aralan ano ang mga obligasyon na meron doon sa mga natitirang partners, ganung wala na yung pangatlong partner. Yung pangatlong partner, para sa inyong kaalaman, ang na-provide po noon base sa kanilang agreement na nasubmit sa COMELEC ay yung tinatawag na NFCC. And therefore, kung nakapag-provide sila ng NFCC dahil doon sa binigay na yon ng partner na yan, ng St. Timothy, ay ano ang katumbas na pwedeng ipasubmit ng COMELEC sa natitirang dalawang partners kung sakali na payagan namin yung ginawa na withdrawal ng St. Timothy. Ang kadahilanan ay sapagkat ilang araw na, para sa inyong kaalaman lang, ilang araw na ang nakalilipas na nakarating
sa kaalaman ng Commission on Elections ang impormasyon na maaaring yung sinasabing may-ari ng kumpanya sa St. Timothy ay maaaring tumakbo sa halalan, sa lokal at sa nasyonal. At dahil dyan, kinonvey ng Commission and Bank ang sentimiento niya sa kanila, sa Miru at ang kanilang mga partners na sinasabi natin na we will not allow that the integrity of our election will be questioned simply because one of our contracting partners will run, or the owners will run for the 2025 national and local election. Two choices only. And we convey that message. One, that particular partner will have to withdraw from the joint venture. Or number two, we might be compelled to, in the interest of ensuring a clean, orderly, and honest election, we will be compelled to disqualify certain candidates because we honestly believe that that will be what we call as conflict of interest. And nagpapasalamat tayo sa kanila, sa joint ventures, joint venture partners, lalo na dito sa St. Timothy sapagkat nakuha na nila ang mensahe gustong iparating ng COMELEC. That's why kanina lamang, and we will provide the resolutions dito ng Commission kung sakaling ano man ang gagawin namin. Sila kaagad ay tumalima sa sinabi natin na sana nga either mag-withdraw o kung mag-proceed sila, then we will exercise the best discretion that the COMELEC has under the given circumstance. So natanggap na po na rin namin yung mismong acceptance of the withdrawal by the remaining two partners na sinasabi nila na tinatanggap nila yung withdrawal, and kinonvey din sa amin ng Miru system yung kanilang continuing commitment under the contract that they said that they are going to still and they will still comply with the obligation as contained in the contract. As of today, they already delivered. The joint venture partners already delivered to the COMELEC at least na gagamitin sa printing. Na pinpoint na rin po yung ilalagay na 110 repair hub sa buong bansa. Kanila rin po kasing commitment yun. At pati rin po yung lahat ng servers na gagamitin ay nasa mga data centers na natin. So more or less naman nakapag-comply na sila doon sa mga nire-require ng COMELEC sa kontrata po nila, yung natawag nating milestones. And so at this point, hindi po kami kinakabahan sapagkat yung compliance nila ay sapat na para ipakita ang kanilang dedikasyon at kakayanan na kung ano yung commitment sa kontrata ay makomply nila. And magkumagalala ang sambayanan sapagkat anuman ang maging aksyon ng COMELEC, we will ensure that we will require something to the remaining joint venture partners in order to ensure that the interests of the nation and the Commission and the people will be properly protected. So yun po muna ang ating balita. At again, walang untoward incident sa lahat ng sites ng Commission kung saan ginagawa yung filing ng certificates of candidacy. Maraming salamat. Maraming salamat po, Chairman Garcia. Mr. Chelo Fortuno for the questions. We'll now entertain questions from the media. Mr. Gerardo from Malaya. Sir, din lang sa joint venture. Sir, you mentioned yung NFC. Is there any way na posible magkaroon ng problema in case wala tayong mapalit sa NFCC or kung ano man yung maging katumbas nun? Magkakaproblema po ba tayo in terms dun sa fulfillment ng contract legally? Ang sabihin kasi ng NFCC, kaya nilang pondohan yung mga gamit, yung mga raw materials, yung mga whatever, para ma-comply o ma-deliver sa commission yung lahat ng commitment nila sa kontrata. And so far naman, kung na-deliver na sa atin yung 50%, mukha namang protektahan yung ating interest, and therefore, kung ano yung NFCC na kinumit ng mismong partner na umalis o nag-withdraw ay naging sapat na. Ngayon, anong pwedeng gawin ng COMELEC? Uunahan ko na. Definitely, kung sakaling papayagan namin yung withdrawal
and we will agree that the interests of the COMELEC and the people and the entire country will be protected, magre-require kami ng pampalit doon sa NFCC, doon sa dalawang natitirang partners. Pwede kami magpa-require ng tinatawag na LC, Letters of Credit, o pwede kami mag-require ng surety bond. Masigurado na at naman po ay tinatanggap katumbas ng mismong NFCC na nawala. Yan po ay lagi namang meron sa lahat ng mga kontrata ng pamahalaan. And that is to ensure full performance of the obligations contained doon sa kontrata. Minarapat ng COMELEC na i-convey yung mensahe na yun sapagkat yun yung sinabi ko sa inyo kahapon na pinag-usapan ng Commission Enbox, sapagkat mukhang hindi katanggap-tanggap na meron kaming kapartner, provider of that, natatakbo sa halalan sapagkat mako-compromise yung integrity ng ating halalan. Sapagkat sa aming palagay, pabor din yun sa kanila. Kung matalo, o di okay lang. E paano kung manalo? E di ang sasabihin, baka minaniubra ang halalan. Ayaw natin magkaroon ng ganun duda ang sabayanan. Mas maganda na ngayon pa lamang kung saka, at hindi pa naman nagpapay ng candidacy for information. Base sa aming verification, as of kanina, wala pang filing ng certificates of candidacy. Pero maganda na naging proactive ang inyong komisyon, na this early, nag-action na kaagad kami. Sapagkat ayaw namin nag-file na ganyan, parang tahimikan lang, parang walang problema, at pagkatapos later on may problema pala. We would like to assure everyone, the public, that is what the committee is doing. Proactive, kinakailangan bago pumasok yung problema, may action na agad. Again, papasalamat tayo sa kanila sapagkat kaagad sila na gumawa ng corresponding action. Hindi yung nakapag-file na ng candidacy, tsaka lang sila gagawa ng kilos. Hindi kami papayag para sa amin, that would be bad faith already. Dapat ngayon, ganito palang kaaga. Kung magpa-file, kayo kung hindi mag-file, pero nag-withdraw na, so tatanggapin na namin yung withdrawal kung sakasakali. Ganun na talaga eh. Sinabit na sa amin, tinanggap din naman nung dalawang natitirang partners. Salamat. Dwight, go ahead. Good afternoon po, Chair, COMELEC po. Tanong ko lang po kung kanino nang galing yung information, yung exact information na tatakbo sila o paano nyo exactly laman na tatakbo sila for certain posts. And kung pwede rin malaman ano na yung post na yun kasi syempre nabanggit nyo na nag-withdraw yung grupo, yung kumpanyang ito. May mga interview kasi, lalo yung isang babae na tatakbo, na kung saan kinukonfirm maaaring tumakbo sa Pasig City. And therefore, para sa amin, red flag kaagad yun. Naging concern na kaagad namin yun. At na-convey kaagad namin ng maaga as early as even last week doon sa dalawang natitirang partners na laging nasa COMELEC. Yung concern ng komisyon na bakit may ganon. Ano yun? Totoo ba yun? Siyempre, mahirap namang pigilan kaagad kung hindi pa naman nagpa-file. Napaka-presumptuous naman natin. Kaya lang, sinabi na kaagad natin na huwag sanang gagawin na hindi nag-withdraw sapagkat hindi namin papayagan yon. Because we will even go to the extent of disqualifying a candidate because of conflict of interest. Sabihin na nilang walang provision sa law. Sabihin na nilang maaaring may gray area, wala namang ganon. But we will disqualify. We are willing to do that to that extent. At kaya ako nagpapasalamat kami, hindi na umabot sa ganon. Sila na ang voluntary na nag-withdraw ngayong araw na to. Bukod po sa tatakbo sa Pasig, ibig sabihin may isa pa pong tatakbo for national position po. And nabanggit po ba nila sa inyo or nagpaliwanag po ba sila sa inyo na all along, nung panahon po na nagbibid pa lang or pinoprocess pa lang po yung bid, wala po ba silang dapat dineklaranan may paano silang ganon? Baka namang wala pang intensyon o interest at the time ng bidding. Napakatagal na kasi ng bidding natin last year, December 2023, inabot ng February 2024. So medyo mahaba na mga pagpoproseso yon. At yung kasing umalis na partner ay construction company. And therefore, hindi naman talaga in relation to the election, hindi naman construction firm siya, and na madaming kontrata. Base nga sa record namin, mga 100 contracts, 130 contracts meron siya sa pamahalaan sa kasalukuyan.
yun yung na-submit din, na-verify ng COMELEC. So, wala kahit anong indikasyon at that time na may posibilidad na tatakbo. Kung naman yung naging rason kung bakit sila tumakbo, it's personal sa kanila. Basta lang kami, regardless ng kanilang intensyon, naging desisyon, the COMELEC's interest, the people's interest must always be affirmed and protected. Can we name kung ano bang company ito or hindi na muna dapat pangalanan? Maganda siguro, huwag muna natin kasi nga hindi pa naman nagpa-file. We will be very transparent. Kung nag-file, we will tell you kung sino yung nag-file, kung yan ba yung tinutukoy natin. Kasi siyempre, personal na yun sa kanila, private, at saka ginagalang na rin namin muna ngayon in the meantime. Total naman, nag-aakagad eh. Nag-aakagad. So, ibig sabihin, kaagad na nag-withdraw ng kanilang partnership, sa kanilang partnership, and therefore, ibig sabihin, kung ano yung sinabi namin, nag-comply kaagad sila. And again, doon pa lang muna yun, nirespeto na kaagad muna natin yun. Is it really St. Timothy or St. Gerard? St. Timothy, ang kapartner ng Miro at saka yung isa pang company. Ito po bang St. Timothy, mag-iba pa po itong sister company, like St. Gerard Construction? Ang inaakusa kasi ay iisa lang may-ari. Kasi sinasabi nila, magkaparehas ang address or addresses nila. Sa amin kasi wala naman kaming hindi namin, yun ay hindi issue. Kasi nung nag-file naman sila ng yung joint venture participation nila, hindi naman binigyan ibang companies eh. Ngayon yung sinasabi kasi, let's go direct to the point, yung St. Gerald daw kasi ay nagkaroon ng blacklisting. Yes, in 2020 nagkaroon ng blacklisting, but there was a restraining order issued by the Court of Appeals. Pagkatapos nagkaroon ng reversal ang Court of Appeals doon sa blacklisting, so ngayon hindi na sila blacklisted. Ibig sabihin, St. Gerald yun. Wala ang St. Timothy. Ni-review lahat. Talagang naging malalim ang investigation ng ating Bids and Awards Committee rin. Nagtanong din sa DPWA, wala post-qualification, wala silang blacklisting. So, ang pag-uusapan, yung mismong St. Timothy, part ng joint venture, wala ang problema. Kung may problema man, halimbawa ibang companies, basta yung St. Timothy by itself, wala siyang problema. Bukas ang iNews Pasig para sa pahayag ng magkabilang panig. Ako si Luan Peñano para sa latest ng iNews Pasig.